Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo about problem solving involving vertical distance between 2 points. Simulan natin dito sa example number 1. So meron tayo ditong problem. The carousel is at 8 and 3 while the popcorn stand has the coordinates 8 and 7. How far is the carousel from the popcorn stand? So, meron tayo ditong problem involving distance. So, tinatanong kung gaano kalayo si carousel dito kay popcorn stand. So, there are two ways para masagot natin yan. First is by plotting sa Cartesian coordinate plane. So, kung ipaplot natin si carousel, nasa 8 and 3 daw siya. So, mula sa origin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then positive 3, 1, 2, 3. So, nandito si carousel. And then, yung popcorn stand ay 8 and 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 7 pataas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, mapapansin natin dito sa Cartesian plane mula sa popcorn stand papunta sa carousel ay makaka-form tayo ng vertical line. Kaya ito ay problem involving vertical distance. So, one way para masagot yan ay sa pamamagitan ng simpleng pagbibilang. So, mula sa popcorn stand ay bibilangin natin kung ilang step papunta sa carousel para makuha natin yung distance. So, start tayo dito. 1, 2, 3, 4. So, 4 steps, kaya ang sagot natin, ang distance niya ay 4 units. So, kapag na-plot na natin siya sa Cartesian plane, madali na nating makuha yung distance, bibilangin lang natin. Pero merong isa pang way para masagot yan, yun ay sa pamamagitan ng formula, kahit hindi na natin siya i-plot sa Cartesian plane. So, kung titingnan natin yung dalawang coordinates, parehas sila ng x. Parehas sila na 8. So kapag ganyan yung given, kahit hindi na natin i-plot sa Cartesian plane, alam natin na vertical distance yung involved yan kasi nga parehas yung kanilang x. So kung hindi na natin ipa-plot sa point, gamitin na lang natin itong formula na ito. So absolute value of y sub 2 minus y sub 1. So isulat lang natin yung given. So sa y sub 2, pwede kahit alin dito sa 3 and 7. Pero in this example, gamitin na natin si 3 as y sub 2. And then, ang y sub 1 natin, kung ginamit na natin si 3 sa y sub 2, syempre, ito na yung ating y sub 1. So 7. Again, 3 yung ating y sub 2, and then 7 yung ating y sub 1. So, isa-substitute lang natin yan dito sa formula. So, copy natin to, y sub 2, palitan natin ng 3. And then minus, bring down, y sub 1, palitan natin ng 7, and then copy lang natin ito. So, simply subtract lang, 3 minus 7, the answer is negative 4, and then close natin. Now, the answer is the absolute value of negative 4. Kaya siya absolute value kasi distance yung ating sinusolve at ang distance ay dapat palaging positive kasi wala namang distance na negative. Kaya absolute value. Now, ang absolute value ng negative 4 ay kukuhanin lang natin yung positive niya. So, the answer is positive 4. So, 4 units. So, as you can see, parehas lang naman yung naging sagot sa pamamagitan ng pagbibilang mula sa Cartesian plane at sa pamamagitan ng formula. Parehas na 4 units. Example number 2, the Ferris wheel has coordinates negative 4 and 9 while the hotdog stand is at negative 4 and 1. How far is the Ferris wheel to the hotdog stand? So again, there are two ways para masagot niyan. First is by plotting sa Cartesian plane. So ang Ferris wheel daw ay negative 4 and 9. So mula sa origin, negative 4, 1, 2, 3, 4, and then 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya nandito yung Ferris wheel. And then yung hotdog stand is negative 4 and 1. So mula sa origin, negative 4, 1, 2, 3, 4, and then positive 1. Kaya nandito yung hotdog stand. So as you can see, kung i-connect natin yung Ferris wheel papunta sa hotdog stand ay makaka-form tayo ng vertical distance. One way para makuha yung distance is simply by counting the steps mula sa hotdog stand papunta sa Ferris wheel or vice versa. So, bilangin lang natin mula sa hotdog stand kung ilang step. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, the answer is 8 units. So, again, by simply plotting sa Cartesian plane, makukuha na natin yung distance ng dalawang point simply by counting the steps. So, ang sagot natin ay 8 units. But again, meron pang pangalawang paraan, iyon ay sa pamamagitan ng formula. So, kuhanin lang natin yung given. Y sub 2, pwede naman si 9 and then pwede si 1. Pero gamitin na natin si 9 as y sub 2. Sa y sub 1 naman, kung ginamit na natin si 9, syempre 1 na lang yung natitira, kaya 1 yung gamitin natin. And then substitution, copy lang natin ito. Y sub 2, palitan natin ng 9. Then minus, bring down. Y sub 1, palitan ng 1. And then copy natin ito. Now, solve lang natin. 9 minus 1, the answer is 8. And then absolute value of 8 is also equal to
positive 8. So the answer is 8 units. So again, parehas naman ang sagot. Yung una by counting sa Cartesian plane, 8 din yung sagot. And then by formula, 8 din naman yung naging sagot. Dito naman tayo sa example number 3. Find the vertical distance between negative 8 and negative 19 and negative 8 and 5. So dito sa example na to, medyo malaki na yung mga number. That's why medyo mahirap kung ipaplat natin siya sa Cartesian plane. So in this example, gamitin na lang natin yung ating formula to find the vertical distance. So kahit naman din natin siya i-plot sa Cartesian plane, obvious naman na vertical distance yan dahil parehas sila ng x. Parehas na negative 8. So again, balik tayo dito sa formula. Kuhanin lang natin yung ating mga given. Ang y sub 2, gamitin natin si negative 19. And then y sub 1, gamitin natin si 5. And then substitution tayo. Y sub 2, palitan natin ng negative 19. Minus, bring down. Y sub 1, palitan natin ng 5. And then close natin. Copy lang natin ito. So, negative 19 minus 5. So, ito ay subtraction of integers. Kaya i-apply natin dito yung rules sa subtraction of integers. So, ang rule doon ay change the sign of the subtrahend, then proceed to addition. So, simply keep change. So, keep lang natin itong negative 19. Change natin yung minus into plus. Then, change natin itong positive 5 into negative 5. Then, close natin. Again, keep, change, and then change. And then, add natin negative 19 plus negative 5. So, parehas ng sign. Kaya, i-add natin, kokopyahin natin yung sign. So, negative 19 plus negative 5, the answer is negative 24. So, absolute value of negative 24 is equal to positive 24. So, the answer is 24 units. Dito naman tayo sa example number 4. Find the vertical distance between 2 and negative 1 and 2 and negative 12. So, medyo malaki na yung negative 12. So, medyo mahirap siyang i-plot sa Cartesian plane. That's why yung formula na yung gamitin natin to find the vertical distance. Sulat lang natin yung given. Again, pwedeng si negative 1, pwede rin si negative 12. Pero ang gamitin na natin na y sub 2 ay itong negative 1. And then y sub 1 natin itong negative 12. And then substitute lang tayo for y sub 2, palitan natin ng negative 1. Bring down natin yung minus. Yung y sub 1, palitan natin ng negative 12. And then close natin. Again, subtraction of integers, keep change tayo. So, keep natin yung negative 1. Yung minus, change natin, gawin nating plus. Yung negative 12, change natin, gawin nating positive 12. And then, copy natin ito. Now, simple addition of integers. Dahil magkaiba yung sign, isusubtract natin. And then, kokopyahin natin yung sign ng mas malaking number. So, 2 minus 1, the answer is 11. Positive yung sign ng mas malaki, kaya positive din yung sign ng sagot natin. So again, negative 1 plus 12 is equal to 11. Now, absolute value of 11 is equal to 11. So the answer is 11 units. Example number 5. Find the vertical distance between negative 5 and negative 4 and negative 5 and negative 8. So yung formula na lang din yung gamitin natin dito to find the vertical distance. So sulat natin yung given, y sub 2. Gamitin natin itong negative 4. Y sub 1, gamitin natin itong negative 8. So, substitution lang tayo. Y sub 2 is equal to negative 4. So, lagay natin dito. Yung minus, bring down. Y sub 1 is equal to negative 8. So, lagay natin negative 8 and then close natin. Again, this is subtraction of integers. So, keep change tayo. Copy lang natin ito. Keep natin yung negative 4. Change natin yung minus, gawing plus. Change natin yung sign ng 8. So, from negative 8, magiging positive 8. And then, close natin. Now, addition of integers, magkaiba yung sign, kaya isusubtract natin. So, 8 minus 4, the answer is 4. Mas malaki yung sign ng 8 at positive yung sign niya, kaya positive din yung sign natin dito. Now, absolute value of 4 is equal to 4 units. So, ito yung sagot natin sa example number 5. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. Kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang. Maraming salamat.